Coach Carl, si JP at si Blessy. Sa pagpapatuloy naman ng ating kwentuhan ngayong araw, mas kilalanin pa natin ang NU Pep Squad. Say we're the best team in the country. Nung nakita ko yung bilyar, sabi ko, parang maganda. Any sport is a woman's sport. Sa akin, pagka nasa tubig kayo lahat, pantay-pantay kayo. Pinoys are very passionate. Pinalakas ng pagsubok at pinatibay ng tagumpay. Mas titindi pa ang paghahatid ng storya mula sa mga atletang Pilipino. Actually, personally, ako yung mother ko, super fan siya ng NU Pep Squad. Talagang ever since pinapanood niya yan, student pa lang ako, kaya exposed din ako sa mga performance ng NU kasi nakikita ko na pinapanood niya. And isa lang siya sa mga tao na talagang sumusubaybay sa inyo ever since. Gaano kalaki ba yung impact or epekto sa team nito na outside NU, sobrang laki pa ng support system niyo? Siguro yung iba kasi talaga mag-support yung mga fans eh. Parang hanggang sa kung ano yung gustong theme, sasuggest na rin sila. May mga ibang fans pa na alam mo yun, ini-enumerate pa nila yung mga skills namin. Yung alam mo yun, sobrang dive in sila dun sa pagiging fan na sobrang love din namin. And siguro isa sila sa factors kung bakit nag-work hard kami lalo kasi gusto namin na yung support nila maibalik namin through a very good performance. Talagang sinasabihan namin yung kids na pag may mga gusto magpa-picture or gustong kayong kausapin nyo kasi ano sila parang isa sila sa mga tumutulong sa atin para i-boost yung confidence na gawin yung best every performance talaga. Lalo na pag meron kami mga guestings outside Manila, like nag-try kami pumunta ng Bacolod, saan pa ba? Sa South, meron din kami mga performance. And meron talagang mga lumalapit sa amin ng mga fans. Minsan, pati yung damit na nila, pinapapirmahan nila minsan sa mga members na parang very artista, pero parang sinasabi namin sa kanila na, ganun talaga, may mga fans talaga na ganun. Pero always be humble kasi syempre, yung support na binibigay nila, kailangan nating ibalik. And to think na hindi lang sila yung may effect sa inyo, kundi yung impact nyo rin sa kanila. Yes. Diba kung paano nyo sila natutulungan, kung paano nyo sila na-inspire, sobrang laking bagay nun. Yes, lalo na sa program na binibigay ng management. Very important sa amin na like our members, talagang lahat from all over the country, may mga members kami. So, we inspire them na, lalo na pag tryouts, na lahat posible. Pwede kayong pumasok sa NU Pep. Just be yourself, maging confident ka, and kung ano yung skills mo, palakasin mo para pag pumasok ka dito, very ready ka na maging part ng team. And of course, ito, for Blessy and JP, aside from being a member of NU Pep Squad, nabanggit natin kanina na student din kayo. Pwede nyo bang i-share, para lang din, tip lang din sa mga fan ninyo na kung paano nyo ba nababalanse yung pagiging member ng NU Pep Squad and of course, yung pagiging student? Blessy. Sa akin po, mahirap po talaga i-balance yung student tsaka pag-training. Kasi po, mag-aaral ka tapos gabi magte-training. Pero yung ginagawa ko lang po talaga is manage talaga yung oras eh. Kung may gagawin pong work na assignment na itong deadline na po, gagawin na po talaga. Tapos kasi po training na po mamayang gabi, ganun. Kasi may mga activity po na ngayon yung deadline tapos yung mamaya po yung training. Kaya sabi ko po na kung nagpapa-excuse po kasi kami sa training pag may mga activity po na, kunwari, hindi po kami aabot sa call time po ng training. Kaya sabi po namin sa coaches na, malilate po kami konti po sa training po. Ganun po. Kaya sabi po ng mga coaches na, kung may time na gagawin po sa umaga, gagawin na po. Kaya para hindi po maano po sa training. Kaya yung tip ko lang po is talagang kung ano po, na
kung makaya po ng ma-manage po yung time, pagpagawa po na sa prof na gagawin na agad, gagawin na po agad para hindi po yung time po sa training siya sa pag-aaral magkasama po. Kaya Pero ganun. nakikita ko dun sa kwento mo na parang ang priority mo rin talaga is studies. Yes po. Then very understanding naman din sila coach na parang two-way to. So ito yung kailangan mo, ito yung gagawin mo, Yes. ganyan. So that's very nice. Kaya hindi rin naman mahirap na, ay mahirap siyang Mahirap i-balance. po siya Pero i-balance. malaking bagay na very understanding yung mga Yes. tao sa paligid. JP. Back then po talaga, student athlete na po ako. Simula elementary hanggang napunta po dito. And then, ang tumatak lang po sa akin talaga, yung sabi po ng manager namin, which is si Mr. Gao po, student muna bago ang pagiging athlete. So, ang iniisip ko po noon, pagka academics po, klase, pasok po talaga. Academic hour po talaga. And then, pagka tumungtong naman po dito, doon na po ako mag-iisip na magiging athlete na po ako. So, pagka nasa gym ka po, yung focus ko po is nasa training lang po. Wala pong academics, wala pong outside na plan. Para po, hindi ako madidistract pagka nasa training hours naman po. And then, kung academics naman po, gaya po ng sinabi ni Blazel, na yung mga professors po namin, understanding po talaga sila masyado. Pagka-excuse po kami, binibigyan po nila kami ng chance po talaga na makabawi sa mga lack of activities po namin, nami-miss po namin. And then, pagka halimbawa may mga assignments naman po na binibigay, ginagawa na po namin kung hindi po sa room, sa dorm po namin. Ayun po. And dito po sa NU, mas natuto po akong mag-manage ng oras. Kasi doon ko din po na-realize sobrang importante po ng oras. Bawat minuto po, segundo ng buhay, sobrang importante po. May mamimiss ka lang pong second, parang ang dami nyo na pong nasayang. So, ayun po, tinuturo din po ng mga coaches sa amin na kailangan kung oras ng training lang. And then kung academics, dun po kami magpo-focus pag-a-ACADS naman po. Wow, that's nice here. Very malalim ang realization mo ngayon. So, ngayon meron tayong mini-segment lang naman. Susunod na natin ng konting reaction nyo lang doon sa mga naging meme, mga naging post ng ating netizens, ng fans. Okay. Papakita ko sa inyo yung photos, then titingnan natin kung ano yung reaction ninyo. For our first photo, ito. Leslie, basahin mo for question 3. Hindi ako makaget over sa inyo, Pep Squad. Totoo pala yung hair nila na kinalayan yung bleach. Thanks for the idea. Okay. Opo, totoo Pag-usapan talaga. natin ang buhok ng NU Pep Squad. Very maraming, kahit ako nagulat, hindi pala siya wig Hindi talaga. po. Totoo po. Pwede mo explain sa amin kung paano grabe yung commitment din, syempre buhok yun. So lahat talaga blonde. Coach, paano ba yun? Nung nagsa-search kasi kami ng ideas pagdating sa hair, lagi siya lumalabas yung super short hair. Ang una pa nga namin plano is dito sa gitna ng tenga. And then nung nakita namin na parang nag-start kami from shoulder muna. Tapos parang sabi ng girls, medyo mahaba kasi tumatama sa face. Normally pag cheerleader nakaban. Ngayon, ang sabi namin, sige iksian natin para hindi masyadong madami yung tatama sa face. And then pagdating naman dun sa color, gusto talaga namin kasi is super white. Pag naman nag-wig kami, parang meron siyang, magkakaroon kami ng problem, baka may matanggal. Sa rules kasi may deductions pag may mga nalalaglag out of, kunwari sa hair or sa costume na hindi intentional na nalaglag, baka madedakan kami. So sabi namin, sige mag-bleach na lang tayo. Parang 1 week before, nagbe-bleach na kami sa dorm. Tapos, nung una, tinatry namin, sige, try natin 3 beses na agad sa unang araw pa lang. Tapos, ang sasakit na ng anit nila. Masakit sa anit po. Sobrang sakit na ng anit. Meron talagang iba sa kanila na, alam mo yung para silang mga sisil, tinetest muna. Sige sa'yo, 3 muna, gano'n. Hanggang sa, okay, nagigets na natin na dapat, 2 muna. Tapos, i-relax. Siguro mga 2 days. After 2 days, kulayan ulit natin.
Hanggang sa, yun, na-achieve naman namin yung ganon. Tapos, nung tinry na namin siya on the day of the competition, naglagay pa kami ng spray net para talagang tumigas. Kaya siya medyo mukhang weak. Kasi may spray net na sobrang tigas. Pag gumagalaw sila, parang sumusunod lang yung hair. Ako nga rin, kahit ako parang lumapit pa ako para lang makita ko na bakit hindi nalalaglag yung buhok nila. Then, na-achieve nyo naman yung talagang uniform lahat. Yes. Sa love ng color, pati sa guys, grabe. Ako may documentation pa kami nung papunta sila ng pagupitan. Kasi parang, ito na ba yun? Gugupitan na kami. Kasi very important nga sa kanilang hair. Tapos, wala talaga kailangan natin to for the team. Sige po, dedication talaga. Yes, at nakakatuwa na grabe din yung commitment ng mga bata, ng mga students. Na sige, for the performance, for NU, talaga magpapagupit at magpapakulas. Yes. So next natin, syempre, nandun na tayo sa buhok. Ito naman yung mga comment. Meme Vice. Sige, check Proud mo, Coach JP. Amy. Pakita mo na, JP. Proud Coach Eme. Si Meme Vice. Sa may advice. Yes. So ano reaction nyo nung in-incorporate kayo kay Meme Vice? Kasi wig nga naman, blonde and short hair. Sa akin po nung after competition po, dun lang po kasi ako nagbukas ng phone. And then pagka pindot ko po ng Facebook, ang dami na pong nagme-message na, ay kayo na pala si Meme Vice. Ang dami pong version, parang nag-multiverse po daw. And then dun po natuwa po kami kasi hindi naman po namin na-expect na parang ganun din po ang reaction nila. Ang iniisip lang po namin, may bleach na po kami, na pag white hair na po kami. And then tumatak po sa kanila na parang si Meme Vice po nga daw kami. And then sobrang natuwa po din kami sa reaction nila. Diba? Talagang naanuhan pa nila, naisipan pa nila ng meme. Yes. Yung mga buhok ninyo. Next naman natin, syempre, ang inyong Ian very Veneracion. sweet little satellite. Ayan. So, parang na Ian Veneracion. Iyan veneration. Yun nga. Siguro, tawan-tawa din kami nung nakita namin kasi parang, ano ba, piniplaytime ba kami ng mga tao? Kasi, yung mga, yan, katulad kay Meme Vice, tapos yan kay Ian Veneracion, talagang wala naman kami talagang expectation at gusto lang namin pakita na, ito bagong skill. Tapos biglang sila pa yung nakaisip na, Ian Veneracion. Parang di ba malalayo dun sa mga kinento niya na peg na pinagmulan nung idea. Yes. Pero ang dami pa palang hugot for meme talaga. Next naman natin, yung color ng supporters ninyo na incorporate sa ibang team. So, bakit nga ba pink ang color? Yung idea ni Coach Gabs and ng management na gusto namin yung audience namin mag-pop or umangat sila sa audience ng iba, na-achieve namin kasi gusto talaga namin kitang-kita yung audience namin. Kasi pag sila ang nag-support, talagang makikita mo na, hala, sobrang happy nila kasi kitang-kita na sila sa damit tas yung reaction pa nila. Kaya, napili namin yung pink na color talaga. Tapos neon pa. Before kasi, nag-try na rin kami, orange naman, neon orange naman. Para kita pa rin. Yes, para laging kita. So, yun yung lagi namin iniisip na kailangan yung audience natin kita din. Pagpasok ka ng arena, sila agad yung section nyo, agad yung pansinin. Parang napatanong ka, kung teka, anong school to? Pink. Very bright. Parang wala dun sa color, pero NU pala. Yes, kaya nga, thankful din kami sa school na hindi sila yung parang pinipigilan kami sa colors na pwede namin gamitin. Pati sa costume namin. Very, sila supportive na, sige, kung ano yung gusto nyo, kung ano yung feeling yung effective, go. Kasi, Be creative. yeah, kasi, syempre, pag sinabi, kunwari, NU, blue and gold, kailangan din out of the box din kami para mas mapansin. Pero, Effective. talagang kailangan din i-incorporate namin colors ni NU para talagang kitang-kita. And very effective naman din. Ito naman, nabanggit ni Coach kanina na yung mga fan ninyo ay very supportive din. At meron din silang mga ambag dun sa idea. So ito, Coach, ito ang list ng mga peg na pwede nyo raw gawin din next year. So meron tayong Willy Wonka, meron tayong Leo, Madagascar, tsaka Avatar. Okay. Kumusta naman? Anong masasay mo doon sa mga suggestion na yon?
Yung Rio, parang nasuggest ko na yan eh. Pero, yung mga theme talaga namin, pinag-iisipan namin. Minsan, nagsistay pa kami ng overnight sa isang hotel or sa bahay ng coach namin para talagang totally pag-isipan kung ano yung pinaka-fit for this year's theme. Kaya, chine-check din namin yung mga, lalo na sa social media accounts ng team. Kasi marami ding nagpo-post doon eh, ng mga theme na gusto nila makita. Minsan sila din nagsasuggest ng music na gagamitin namin. Kasi minsan pag naglabas na kami ng theme, ayan na, gusto namin itong kanta na to, sana lumabas siya, ganyan-ganyan. Meron. Usapan talaga. And ayun nga, yung teamwork talaga, hindi lang sa inyo, sa labas din talaga. Sobrang dami nyo, kumbaga, dami nyo kasama sa brainstorming. So, mag-comment na kayo ng social media accounts nito. Ito, Coach, itong panalo na ito ay very historic siya dahil tied na kayo with UP and UST for 8 most win na title sa CDC, sa UAAP. What's next for NU? Other plans? Gaano ba yung level ng pag-step up nyo for next year? Nung after competition, siguro nagkaroon kami ng debriefing after namin mag-champion. Siguro parang a day after namin mag-champion, nagkaroon kami ng meeting with the coaches and members. And siguro sinabi ni Coach Gabs na kahapon nag-champion tayo. And then ngayon, magde-defend na lang tayo ng championship. And mas magdo-double effort tayo if we want to get the historic 9th championship. Kasi yun yung maglalagay naman sa amin sa pwesto na most winningest team sa cheer dance. Na siguro ang nakaka-proud na feeling is yung dating NU is na ang history niya is CR break na pag NU na before, wala naman yan, sige CR muna tayo. Tapos ngayon na magiging historic if ever makuha namin yung championship na 9. Yung shift ba, yung ikot na parang sinasabi namin na talagang bilog ang bola. Pag umikot sa'yo, wag mong bibitawan kasi talagang kung ilalaban mo, magiging proud ka sa accomplishments ng lahat. Siguro, yun yung sinabi ni Coach Gabs na ide-defend na natin. And lahat ng efforts na ibibigay natin, kailangan ibigay na natin kasi this is historic. Iba na siya dun sa papantayan lang natin yung 8. Kailangan mas mag-double effort tayo if we want to get the history again. Naging history na yung nakakuha kami ng championship nung sinasabi na CR break. Ngayon naman, yung history na kami naman yung pinaka-madaming wins. So, yon yung sinabi ni Coach Gabs na kami rin as other coaches and members na i-ready natin yung sarili natin kasi it's not just defending the title, it's putting a history in the UAAP CDC. And of course, iba yung pressure talaga kapag didepensahan nyo na, kumbaga doble, kaysa sa kayo yung maghahabol doon sa team, kayo yung babasag nung pagiging defending champions nila. Iba yung pressure, kumbaga doble. Pero always remember na it's a privilege. Yes. Sobrang privilege na kayo yung nandyan ngayon, kayo yung, kailangan ko talunin yung NU. Diba? Yung ganung klaseng very rewarding naman na talaga. And syempre, looking forward kami and we're rooting for NU. Yes, thank you po. Congratulations, guys. Thank you po. Huli na lang, baka meron kayong gustong pasalamatan at gustong i-vlog for next activities ninyo. Go ahead. Thank you very much po sa lahat ng sumusuporta sa amin. Lalo na po si Mr. Gao, Mr. C, the Gao family, the other managers po namin, the coaches po, Coach Carl, Coach Gabs, Coach Nikki, Coach Glenn, Coach Neil, and Coach K po.
And then, sa lahat po ng sumusuporte sa amin, lalo na po yung NU community, and then yung mga andaying supporters po namin, mga fans po namin na andyan lagi, na nagbaback up po sa amin tuwing season po namin, and hindi lang po sa season, lagi po silang andyan, nagchat-chat, kinakamusta kami, and pag competition naman po, todo support sila. Wala po kami masabi sa supportan ninyo. And thank you for supporting us po. And continue lang po sa pag-support namin and gagawin po namin ang laging pinaka-the best po namin para masuklian po yung supportan niyo po sa amin. Thank you very much po. Yan po, thank you po sa mga sumusuporta po sa amin sa NU community, kay Mr. Gao, sa managers po namin, coaches and managers sila Coach Gab, si Coach Carl, Coach Nicky, Coach Glenn, Coach Ned, Coach K po. Thank you po sa lahat ng pagsusupport niyo sa amin, sa pagbibili po sa amin na kayang-kaya po namin. Patuloy lang po niyo po kaming suportahan po at gagawin po namin yung best po namin para po mapasaya po kayo. Very important sa amin is the support of the management. So, very thankful po kami. Sobrang thank you po since the start na nag-start yung program dito sa NU. Kay Mr. Gao, sa family po ni Mr. Gao, Sir Hans PC, the NU community sila din ang very supportive sa amin, from athletics to the students, coaches, lahat po ng coaches ng NU PEP, and then lahat po ng members, Chunsim family din po, yung fans na very supportive since the start na nag-umpisa kami. Thank you sa lahat po ng support nyo. Gagawin po namin ang lahat ulit para i-defend naman and siguro maging history as the winningest team in the UAAP-CBC. So, maraming salamat syempre kay Lord na laging nandyan to support us. The Feast family, what else? Sino pa ba? Family. Tsaka yung mga family members, syempre, yung family ng mga members namin na malayo sa kanila. Ayun. So, thank you po ulit sa lahat. Thank you so much, Blessy, Coach Carl, and of course kay JP Thank sa you. isang masarap na kwentuhan. Sana mag-meet tayo ulit. And Yes. see you next year. Yes. Road See you po. to Road to 9. 9. Thank you so much. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat din sa mga patuloy na sumusubaybay sa atin. Ito po ang inyong host, Millie Borja, at magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng DZRH TV, Matchpoint Season 5. Say we're the best team in the country. Nung nakita ko yung bilyar, sabi ko, parang maganda. Any sport is a woman's sport. Sa akin, pagka nasa tubig tayo lahat, pantay-pantay tayo. Pinoys are very passionate. Pinalakas ng pagsubok at pinatibay ng tagumpay. Mas titindi pa ang paghahatid ng storya mula sa mga atletang Pilipino